Welcome back sa ating mabusising pagsusuri sa ekonomiya na punong-puno ng katotohanang masakit pakinggan para sa mga mahilig sa fairy tale. Nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang mga pangako ng isang luntian, malinis at zero emission na kinabukasan ay paulit-ulit na ibinibida sa bawat kanto ng pandaigdigang ekonomiya. Mula sa mga bonggang climate summit hanggang sa mga maingay na kampanya ng gobyerno, ang renewable energy ay laging itinatampok bilang dakilang tagapagligtas ng sangkatauhan. Pero sa likod ng makintab na balat ng mga solar panel at naglalakihang wind turbine na parang mga higanteng electric fan sa gitna ng dagat, may isang malupit at nakakaasar na katotohanan na ayaw aminin ng mga politiko sa harap ng kamera. Ang totoo, ang buong ekonomiya ng mundo, ang napakahabang supply chain na abot hanggang kabilang ibayo at ang mismong buhay ng bilyon-bilyong tao ay hawak pa rin sa leeg ng isang malapot at itim na likido na kung tawagin ay langis. Ang matinding bakbakan sa Middle East, lalo na ang mga tensyon sa Strait of Hormuz, ay hindi lang basta away sa lupa o relihiyon. Ito ang pinakamalinaw at pinakamalupit na salamin na bumabasag sa ilusyon natin tungkap sa tinatawag na post-hydrocarbon era. Isang pagsabog lang sa makipot na katubigang ito, asahan mong lilipad agad ang presyo ng bilihin, sasabog ang inflasyon at ang mga pangako tungkol sa pag-iwan sa langis ay biglang magmumulang mga guhit sa tubig na wala namang saysay. Para maintindihan kung gaano kadaling gumuho ang ekonomiya ng mundo, kailangan nating tumingin sa mapa at mag-focus sa isang maliit na choke point na may kapangyarihang magdikta sa kapalaran nating lahat, ang Strait of Hormuz. Matatagpuan sa pagitan ng Oman at Iran. Ang pinakamakipot na bahagi nito ay may lapad lang na 21 milya. Pero huwag kang mabulag sa liit nito dahil araw-araw mahigit 20 milyong bariles ng krudo at mga produktong petrolyo ang dumadaan dito. Katumbas yan ng halos 20% ng kabuuang konsumo ng langis sa buong mundo at halos 1/4 ng lahat ng langis na ibinibiyahe sa dagat. Sa lengguwahe ng macroeconomics, hindi lang ito basta daanan ng barko. Ito ang pangunahing ugat na nagbobomba ng dugo sa buong sistema ng pananalapi at industriya sa mundo. Walang kahit anong pipeline o alternatibong ruta ang may sapat na kapasidad para punan ang mawawala kapag naharangan ang strait na ito. Kapag tumaas ang tensyon, asahan mong tataas din ang insurance sa mga barko, dodoble ang gasto sa biyahe at ang mga gastusing ito ay direktang ipapasa sa bawat bariles ng langis na binibili natin. Ang anumang aberya sa Hormuz ay hindi lang magpapatigil sa mga pabrika sa Asia o Europe, kundi lilikha ito ng isang supply shock na parang sumpa na kikitil sa sigla ng bawat makina ng ekonomiya sa planetang ito. Ang katotohanan tungkol sa energy security ay isang larawan ng matinding kawalan ng katarungan, habang ang mga mayayamang bansa sa kanluran ay proud na nag-aanunsyo ng kanilang mga planong maging net zero pagdating ng taong 2050, palihim naman silang nag-aangkat ng mas maraming fossil fuel para lang hindi mamatay ang kanilang mga kuryente. Inililipat nila ang kanilang mga pabrikang malakas kumonsumo ng enerhiya sa mga papaunlad na bansa para magmukhang green ang sarili nilang bakuran. Pero ang totoo, ang carbon emissions at ang pagdepende sa langis ay inilipat lang sa ibang parte ng mapa. Kapag nagkaroon ng gulo sa Middle East, ang mga papaunlad na bansa ang unang makakatikim ng hagupit. Wala silang malalaking strategic reserves at wala silang sapat na perang pambili ng mahal na enerhiya sa pandaigdigang merkado. Dito lumalabas ang malaking agwat sa pagitan ng mga magagandang salita tungkol sa isang luntiang mundo at ang hubad na katotohanan ng pakikipag-agawan sa bawat patak ng langis para lang mabuhay. Ang asimetriyang ito ay nagpapakita ng isang malalim na butas sa sistema ng mundo. Ang green energy sa ngayon ay parang mamahaling alahas lang na pang-display, habang ang langis pa rin ang kaning-kanin na kailangan para hindi mamatay sa gutom ang ekonomiya. Gamitin natin ang lente ng macroeconomics sa isang konkretong halimbawa para makita ang tindi ng pinsala ng energy shock, isang bansang archipelago gaya ng Pilipinas.
Dahil sa heograpiya nito na binubuo ng mahigit 7,000 isla, ang buong sistema ng ekonomiya rito ay nakadepende ng todo sa logistics sa dagat at transportasyon sa lupa. Mula sa mga barkong nagdadala ng tao at produkto sa pagitan ng mga isla, ang mga ro-ro system hanggang sa milyon-milyong truck at jeepney na bumabagtas sa mga kalsada, lahat yan ay tumatakbo gamit ang imported na fossil fuel. Ang Pilipinas ay isang net importer ng enerhiya na ang ibig sabihin ay nag-aangkat din tayo ng inflasyon mula sa labas. Kapag ang presyo ng krudo sa Middle East ay gumalaw lang ng ilang dolyar, ang epekto nito ay hindi lang sa screen ng mga stock trader nagtatapos. Agad itong nagiging dagdag pasahe at dagdag presyo sa bawat sako ng bigas, bawat tumpok ng gulay at bawat gamot na dinadala mula sa isang isla patungo sa isa pa. Para sa isang ekonomiya kung saan ang logistics cost ay kumakain ng malaking bahagi ng presyo ng produkto, ang langis ay hindi lang gasolina. Ito ang nagdidikta kung magkano ang halaga ng pera sa bulsa ng ordinaryong Pilipino. Walang kahit anong green energy policy ang makakapagpalit agad sa libu-libong diesel-powered na barko na nagdurugtong sa ating mga isla. Sa nakalipas na 10 taon, pinatulog ng mundo ang sarili nito sa isang pekeng pakiramdam ng seguridad. Ang mga pagunlad sa solar tech, ang pagbaba ng presyo ng wind turbines, at ang pagsikat ng mga electric vehicles ay lumikha ng isang kolektibong ilusyon na malapit na tayong makawala sa tanikala ng langis. Ang mga malalaking bangko at financial institutions ay sunod-sunod na nag-anunsyo ng pag-alis ng pondo sa mga fossil fuel projects para lang sumunod sa mga ESG standards o yung tinatawag na environmental, social, and governance criteria. Napunta ang bilyon-bilyong dolyar sa mga green tech startups habang ang paghahanap at paghuhukay ng mga bagong oil wells ay hinarang ng mga environmental activists at mahigpit na patakaran sa pautang. Ang resulta ng sobrang pagka-excite na ito ay ang matinding kakulangan sa investment para sa tradisyonal na energy infrastructure. Nakalimutan natin ang isang basic na prinsipyo sa energy economics. Ang transition ay hindi nangyayari sa loob lang ng isang gabi. Sa pagbawas natin ng supply ng langis habang ang demand ng mundo ay patuloy na tumataas, hindi natin sinasadyang gumawa ng isang time bomb sa presyo ng bilihin. At kapag ang mga tensyong geopolitical ang nag-trigger sa bombang ito, bigla tayong magigising na ang kasalukuyang renewable energy system ay masyadong manipis, masyadong watak-watak, at kulang na kulang para pasanin ang bigat ng ating sibilisasyon. Ang reaksyon ng pandaigdigang financial market sa tuwing may energy shock ay nangyayari sa bilis ng kidlat dahil sa mga high-frequency trading algorithms. Sa sandaling lumabas ang balita tungkol sa aberya sa mga mahahalagang strait o strategic oil fields, agad na binabago ng commodity markets ang presyo ng panganib. Ang mga speculators at hedge funds ay nag-uunahang bumili ng mga future contracts para sa Brent at WTI crude oil na nagtutulak sa presyo paitaas sa isang vertical na direksyon. Ang panik na ito ay hindi lang nananatili sa isang merkado. Lumilikha ito ng domino effect na kumakalat sa bawat sulok ng financial system. Ang puhunan ay mabilis na tumatakas mula sa mga risky assets gaya ng tech stocks o bonds ng mga emerging markets para humanap ng masisilungan sa US dollar o ginto. Ang presyo ng mga call options para sa krudo ay biglang nagiging ginto ang halaga na nagpapakita ng matinding takot ng mga investors sa posibilidad ng matagalang kakulangan sa supply. Sa loob ng wala pang 24 na oras, ang isang kaguluhan na libu-libong milya ang layo ay kayang ubusin ang bilyon-bilyong dolyar sa market capitalization at baguhin ang buong istruktura ng gastos sa mundo. Ito ang pinakamalupit na patunay kung gaano kahina ang isang financial system na nakatayo sa pundasyon ng fossil fuel. Pagkatapos ng unang shock sa financial market, ang alon ng pinsala ay nagsisimulang gumapang sa totoong ekonomiya sa pamamagitan ng tinatawag na global supply chain. Ang konsepto ng modern supply chain management ay binuo sa prinsipyo ng just-in-time o yung paggawa at pagde-deliver ng produkto sa tamang oras para makatipid sa warehouse.
Pero ang modelong ito ay sobrang sensitibo sa pagtaas ng gastos sa transportasyon. Kapag tumaas ang presyo ng crudo, ang presyo ng bunker fuel para sa mga barko ay sumusunod din. Ang mga shipping lines ay napipilitang magpataw ng emergency fuel surcharges sa bawat container. Milyon-milyong container na nasa gitna ng dagat na may lamang gadgets, tela o makinarya ay biglang nagiging mas mahal ng hindi inaasahan. Ang dagdag na gastos na ito ay hindi kinakain ng mga manufacturer. Diretso itong ipinapasa sa wholesale price at sa huli sa retail price na binabayaran mo. Ang isang smartphone na binuo sa Asia gamit ang mga piyesa mula sa iba't ibang bansa ay papasa ng patong-patong na shipping costs bago pa makarating sa kamay ng consumer sa Amerika o Europe. Sa madaling salita, ang langis ay nagsisilbing isang invisible tax sa bawat transaksyon na umuubos sa kita ng mga kumpanya at sa pambili ng mga mamimili. Ang pinakamalupit na epekto ng oil price shock ay hindi makikita sa mga balance sheet ng malalaking korporasyon, kundi sa mismong sikmura ng masang manggagawa sa anyo ng inflasyon. Ang cost-push inflation ay isang halimaw na dahan-dahang kumakain sa halaga ng pawis at ipon ng bilyon-bilyong tao. Ang langis ang tanging produkto na kasama sa halos lahat ng gastos sa paggawa ng kahit anong bagay o serbisyo sa planetang ito. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina sa mga istasyon, kailangang magbayad ng mas malaki ang mga manggagawa para lang makapasok sa trabaho, pero simula pa lang yan. Ang pagtaas ng transport cost ay nagpapamahal din sa presyo ng pagkain sa mga supermarket at palengke. Ang kuryente, tubig, gasto sa ospital, at matrikula sa eskwelahan ay lahat naiipit dahil sa pagtaas ng operating costs. Para sa mga pamilyang sapat lang ang kinikita, ang malaking bahagi ng kanilang budget ay napupunta sa mga pangunahing pangangailangan. Kaya naman, ang inflasyong galing sa enerhiya ay parang isang malupit na buwis na mas mabigat ang tama sa mga mahihirap. Ang mga bonggang green energy policies ay walang silbi sa isang manggagawang nagkukumahog kung paano pagkakasyahin ang pera para sa gasolina at pagkain sa gitna ng bagyo ng inflasyon. Para mas lalong maintindihan ang kapangyarihan ng langis, kailangan nating balikan ang kasaysayan at suriin ang petrodollar system. Itinatag noong dekada 70 ang kasunduan sa paggiuan ng Estados Unidos at mga oil exporting countries ay nagtakda na ang krudo sa buong mundo ay dapat presyuhan at ibenta gamit lang ang US dollar. Isa itong napakatalinong galaw na ginawang dominanteng reserve currency ang dolyar sa buong mundo. Lahat ng bansa, kakampi man o kaaway ng Amerika, ay kailangang humawak ng dolyar para makabili ng enerhiya para sa kanilang ekonomiya. Ang dambuhalang demand na ito para sa dolyar ay nagbigay sa gobyerno ng Amerika ng walang kapantay na kapangyarihang pinansyal na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng malaking utang nang hindi bumabagsak ang kanilang pera. Ang kapangyarihan ng petrodollar ay nagpapatunay sa isang katotohanan: ang pera ay hindi na nakabase sa ginto kundi sa enerhiya, kahit sinusubukan na ng ibang bansa na gumamit ng ibang pera. Hanggat ang langis ang dumadaloy sa ugat ng mundo, ang istruktura ng pananalapi ay mananatiling nakasentro sa fossil fuel. Ang mga panawagan para sa green transition ay hindi basta-basta makakatibag sa isang kaayusang nakaugat na sa kapangyarihan sa loob ng mahigit kalahating siglo. Kapag may krisis sa enerhiya, laging tinatanong, bakit hindi na lang tayo gumamit ng renewable energy para punan ang kakulangan? Ang sagot ay nasa pisikal na katangian at limitasyon ng teknolohiya sa ngayon. Ang sikat ng araw at ihip ng hangin ay hindi laging nariyan at hindi natin kontrolado. Hindi natin pwedeng utusan ang araw na sumikat sa gabi o pilitin ang hangin na umihip kapag kalmado ang panahon. Samantala, ang pangangailangan sa kuryente ng isang modernong ekonomiya, mula sa mga data centers ng AI hanggang sa mga dambuhalang tunawan ng bakal, ay nangailangan ng supply na stable at tuloy-tuloy bawat segundo. Para masolusyonan ang pagiging pasumpong-sumpong ng green energy, kailangan natin ng dambuhalang grid-scale storage systems. Pero ang teknolohiya ng baterya sa ngayon ay masyadong mahal at kulang sa kapasidad para mag-imbak ng sapat na kuryente para sa isang buong bansa sa loob ng maraming araw na walang araw o hangin. Kaya naman,
Ang renewable energy ay nagsisilbi lang na extra o pantulong para mabawasan ang fossil fuel kapag maganda ang panahon, pero wala itong laban pagdating sa pagiging baseload power sa oras ng krisis o biglaang kakulangan sa supply. Ang konsepto ng baseload power ang susi para maintindihan kung bakit hindi pwedeng basta na lang hugutin ang saksakan ng fossil fuel. Ang baseload ay ang minimum na dami ng kuryente na kailangan para gumana ang mga basic na serbisyo ng lipunan sa loob ng binuo na 24 na oras. Ang mga coal-fired power plants, natural gas at nuclear plants ay idinisenyo para dito. Tuloy-tuloy silang tumatakbo at pwedeng i-adjust ang lakas depende sa kailangan. Sa kabilang banda, ang solar at wind ay depende sa mood ng kalikasan. Kapag masyadong marami ang renewable energy sa grid, nagiging marupok ang buong sistema. Kung magkaroon ng mahabang taglamig sa Europe na magpapatigil sa mga wind turbine at magtatago sa araw, guguho ang buong grid kung wala silang mga standby na thermal plants na handang umaksyon. Ang pagpapanatili ng isang dambuhalang fossil fuel system sa bagay backup para lang sa renewable energy ay hindi lang nagdodoble sa gasto sa infrastructure, kundi nagpapatunay din na sa likod ng bawat malinis na solar panel may isang pugo ng uling o gas na palihim na nagtatrabaho para hindi tayo mawalan ng kuryente. Ang dominasyon ng langis ay hindi lang sa pagsunog nito para sa init o takbo ng sasakyan. Ang langis at natural gas ang hilaw na materyales na hindi mapapalitan para sa buong industriya ng kemikal at materyales. Tumingin ka sa paligid mo. Ang case ng computer mo, mga gamit sa ospital, insulator ng kuryente, gulong ng sasakyan, aspalto sa kalsada, at pati ang tela ng damit mo. Lahat yan ay produkto ng petrochemicals. Kahit ang mga teknolohiyang simbolo ng green transition ay nakadepende sa fossil fuels. Ang mga elisin ng wind turbine ay gawa sa epoxy resin na galing sa langis. Ang mga solar panel ay nangangailangan ng ultra-clean coal para sa paggawa ng silicon. Ang paggawa ng bakal at semento para sa mga building ay nangangailangan ng sobrang taas na init na tanging uling o gas lang ang makakapagbigay ng mahusay. Higit sa lahat, ang modernong agrikultura na nagpapakain sa 8 bilyong tao ay nakadepende sa chemical fertilizers. Ang paggawa ng ammonia para sa pataba ay gumagamit ng natural gas bilang pangunahing sangkap. Kung walang gas, babagsak ang ani sa buong mundo at magkakaroon ng malawakang gutom. Hindi lang natin idinodrive ang fossil fuel, isinusuot natin ito, itinatayo natin ito, at sa literal na kahulugan, kinakain natin ang mga produktong pinalaki nito. Sa pandaigdigang laro ng geopolitics, ang enerhiya ay hindi lang basta produktong binibili sa palengke. Ito ang pinakamalakas na armas, kasangkapan para manakot, at ang pinakamabigat na leverage na pwedeng hawakan ng isang bansa. Hindi gaya ng pera na pwedeng i-print lang ng mga central banks, ang langis at gas ay limitado sa kung saan ito inilagay ng kalikasan. Ang mga bansang may malaking deposito nito ay alam na alam ang kanilang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pag-adjust sa dami ng hinuhukay nila, kaya nilang manipulahin ang presyo sa mundo, magpataw ng implasyon sa ibang bansa at sirain ang katatagan ng mga gobyernong kaaway nila. Maraming beses na nating nakita na ginagawang armas ang enerhiya, mula sa oil embargo noong dekada 70 hanggang sa pagbawas ng supply ng gas sa Europe nitong mga nakaraang taon. Kapag ang isang bansa ang humahawak sa gripo ng enerhiya, kaya nilang itigil ang takbo ng mga pinaka-advanced na ekonomiya sa loob lang ng ilang linggo. Sa mundong puno ng kompetisyon, ang pagkontrol sa mga oil fields at mga ruta ng enerhiya ay nananatiling pangunahing layunin ng foreign policy at militar ng mga dambuhalang bansa. Sa kabila ng ilang dekadang pagsisikap na maghanap ng ibang pagkukunan ng enerhiya, ang Middle East ay nananatiling sentro ng mapa ng mundo. Hindi lang dahil sa laki ng kanilang reserba, kundi dahil sa sobrang baba ng gastos nila sa pagkuha ng langis. Mas mura ang magbomba ng langis mula sa disyerto ng Middle East kaysa maghukay ng shale oil sa North America o mag-drill sa malalim na bahagi ng dagat. Ang bentaheng ito sa presyo ay nagbibigay sa kanila ng dambuhalang kapangyarihan sa merkado. Bukod pa rito, ang kanilang mga ports at control sa mga strategic straits ay nagpapanatili sa kanila bilang pinakamaasahang supplier para sa mga bansang uhaw sa enerhiya sa Asia gaya ng China at India.
Anumang maliit na galaw sa production policy ng OPEC Plus ay agad na nagbabago sa inflation expectations ng mundo. Ang masakit na katotohanan ay kahit anong pilit ng kanluran na kumawala sa langis, ang silangan ay patuloy na magiging dambuhalang customer ng Middle East na tinitiyak na ang daloy ng black gold ay magpapatuloy na magdikta sa yaman at seguridad ng mundo sa mga susunod pang dekada. Isa sa mga pinakanakakairitang paradox ng modernong energy politics ay ang pagiging hipokrito ng mga industrial superpowers. Sa mga international forums, sila ang pinakamaingay na nagsasabi sa mga papaunlad na bansa na itigil na ang paggamit ng uling at limitahan ng langis para iligtas ang mundo. Nagpapataw sila ng mahigpit na environmental standards at carbon taxes bilang bagong hadlang sa kalakalan para protektahan ang sarili nilang industriya. Pero kapag sila na ang nakaramdam ng kakulangan sa enerhiya at nagagalit na ang kanilang mga botante dahil sa mahal na bilihin, bigla silang nagbabago ng tono. Mabilis nilang binubuksan ulit ang mga lumang coal plants, pumipirma ng bilyon-bilyong dolyar na kontrata para sa liquefied natural gas, at palihim na nag-aangkat ng fossil fuel kahit saan, baliwala ang kanilang mga naunang pangako. Ang double standard na ito ay nagpapakita ng malupit na katotohanan. Ang energy security at ang survival ng sariling ekonomiya ay laging mas mahalaga kaysa sa anumang environmental ideals. Ang mga papaunlad na bansa ay naiipit sa isang laro kung saan ang rules ay isinulat ng mga mayayaman na handa ring bumali sa sarili nilang rules kapag ang sarili nilang interes ang nakataya. Kapag tumaas ang presyo ng langis, ang mga gobyerno ay madalas gumagamit ng huling alas, ang paglalabas ng Strategic Petroleum Reserve. Ito yung mga dambuhalang imbakan sa ilalim ng lupa na may lamang milyon-milyong bariles ng krudo na itinayo para protektahan ang ekonomiya sa oras ng giyera o sakuna. Pero sa totoo lang, ang paggamit nito ay parang paglalagay lang ng maliit na band-aid sa isang malalim na sugat na patuloy na dumadaloy ang dugo. Ang kabuuang laman ng mga strategic reserves sa buong mundo ay sapat lang para sa ilang 10 araw na konsumo ng lahat. Ang paglalabas ng ilang milyong bariles ay pwedeng magpababa ng presyo sa loob ng ilang linggo dahil sa psychological effect, pero hindi nito nareresolba ang ugat ng problema sa supply at demand. Higit pa rito ang pag-ubos sa mga reserbang ito sa panahon ng kapayapaan para lang pigilan ang inflasyon at para sa political points ay isang napakadelikadong sugal. Kapag naubos ang mga imbakan na ito, mawawalan ang bansa ng huling proteksyon at magiging mas madali silang tirahin kapag nagkaroon ng totoong krisis na tatagal ng maraming buwan o taon. Ang labanan sa enerhiya ay lumilikha ng isang tahimik pero matinding trahedya para sa mga bansa sa Global South. Para sa bilyon-bilyong tao sa mga papaunlad na bansa, ang priority ay hindi ang pagbawas ng carbon footprint, kundi ang makatakas sa energy poverty. Ang energy poverty ay nangangahulugang walang kuryente para sa mga paaralan, walang ref para sa mga bakuna at ani, at walang enerhiya para sa mga pabrika na magbibigay ng trabaho. Para maging industrialisado at umangat ang buhay, kailangan ng mga bansang ito ng enerhiyang mura, stable at madaling makuha. Sa kasalukuyang teknolohiya, uling at langis pa rin ang sagot. Kapag ang mga international banks ay tumigil sa pagpopondo ng mga fossil fuel projects dahil sa pressure ng mga climate activists, tinatanggalan nila ng pagkakataon ng mga pinakamahihirap na bansa na umunlad. Ang pagpilit sa mga mahihirap na bansa na pasanin ang dambuhalang gastos ng green transition, gayong maliit lang naman ang ambag nila sa polusyon sa kasaysayan, ay isang matinding kawalan ng katarungan. Ang banggaan ng climate goals at ang karapatang umunlad ng third world ay isang problemang hindi mareresolba ng mga slogan lang kung walang totoong tulong sa pera at teknolohiya. Balikan natin ang Pilipinas, na nasa gitna ng isang matinding dilema sa enerhiya. Ang mabilis na paglago ng ating ekonomiya ay nangangailangan ng mas maraming kuryente para sa urbanisasyon at industriya. Pero limitado ang ating sariling resources. Sa loob ng maraming dekada, ang murang imported na uling ang naging sandigan ng ating kuryente. Ngayong tumitindi ang pressure na maging green, sinusubukan ng gobyerno na lumipat sa liquefied natural gas o LNG bilang cleaner na alternatibo. Pero ang paglipat na ito ay may dalang malaking panganib.
Ang presyo ng LNG sa mundo ay sobrang magulo at nakadepende sa dolyar. Noong nagagawa ng Europe sa LNG para palitan ang gas mula sa Russia, tumalon ang presyo nito sa langit na nagiwan sa mga bansang gaya ng Pilipinas sa dehadong posisyon. Napipilitan tayong mamili sa dalawang masamang opsyon. Ituloy ang paggamit ng maduming uling para manatiling abot kaya ang kuryente o mag-import ng mahal na LNG at harapin ang panganib ng stagflation na sisira sa ating competitiveness. Ito ang mapait na katotohanan ng pagdepende sa imported na enerhiya sa isang magulong mundo. Ang konsepto ng energy independence ay parang banal na graal na hinahangad ng lahat. Madalas ipinta ng mga Western policymakers ang isang perpektong mundo kung saan ang mga wind farms at solar panels ang magpapalaya sa kanila mula sa langis at mga diktador sa ibang bansa. Pero kung susuriin ang supply chain, parang nagpalit lang tayo ng isang uri ng pagdepende sa isa pa. Ang pagtatayo ng malawakang renewable energy system ay nangangailangan ng dambuhalang dami ng minerals gaya ng lithium, cobalt, nickel, copper at rare earths. Ang pagmimina at pagproseso ng mga ito ay kasalukuyang hawak ng iilang bansa lang, lalo na ng China. Sa halip na umasa sa mga oil tankers mula Middle East, ang mga bansang nag-aambisyon ng green energy ay nagiging dependent naman sa supply chain ng minerals at tech parts mula sa Asia. Bukod pa rito, para mahukay ang milyon-milyong toneladang lupa at ma-ship ang mga minerals na ito, kailangan pa rin ng mga dambuhalang makina na tumatakbo sa diesel at mga barkong gumagamit ng fossil fuel. Kaya ang tinatawag na green energy independence ay nakatayo pa rin sa pundasyon ng globalisasyon at tradisyonal na enerhiya. Ang kasaysayan ng modernong ekonomiya ay nagpapatunay sa isang pattern na laging tama. Halos lahat ng malalaking recession sa mundo ay nagsimula sa biglaang pagtaas ng presyo ng enerhiya. Ang mekanismo nito ay simple pero malupit. Kapag tumaas ang presyo ng krudo, parang itong dambuhalang buwis na humihigop sa pera ng ekonomiya. Ang mga pabrika ay nahaharap sa mataas na gastos kaya napipilitang silang magbawas ng produksyon, oras ng trabaho at tao. Kasabay nito, ang mga consumers na nauubusan ng pera sa gasolinahan at palengke ay nagbabawas din ng gastos sa ibang bagay. Ang sabay na pagbaba ng supply at demand ay lumilikha ng isang downward spiral. Ang GDP growth ay bumabagal habang ang inflation ay nananatiling mataas na nagre-resulta sa pinaka-kinatatakutang phenomenon sa ekonomiya, ang stagflation. Sa senaryong ito, ang mga makina ng lipunan ay tumitigil. Ang kita ng mga kumpanya ay naglalaho at ang unemployment ay kumakalat. Ang isang oil shock ay hindi lang nagpapabagal sa ekonomiya, may kakayahan itong wasakin ang buong sistema ng paglago ng mundo. Kapag kumatok na ang stagflation, ang mga central banks ay naiipit sa isang sitwasayong walang panalo. Ang tanging armas nila ay ang pagtataas ng interest rates. Para labanan ng inflasyon, kailangan nilang itaas ang rates para palamigin ang ekonomiya. Pero ang policy na ito ay epektibo lang kung ang inflasyon ay galing sa sobrang demand. Kapag ang inflasyon ay galing sa supply shock gaya ng kakulangan sa enerhiya, ang pagtataas ng rates ay parang pagpaparusa sa isang taong may sakit na. Hindi kayang mag-print ng bariles, ng langis ng mga central bankers at hindi nila kayang buksan ang mga hinarang na straits gamit ang monetary policy. Ang pagtataas ng interest rates habang mahina ang ekonomiya dahil sa mahal na langis ay lalong magpapahirap sa mga negosyo, magpapataas ng bankruptcy at magpapalalim sa recession. Sa kabilang banda, kung hindi naman sila magtataas ng rates, kakainin ng inflasyon ang halaga ng pera at mawawalan ng tiwala ang mga tao sa financial system. Ang energy shock ay nagpapakita ng limitasyon ng kapangyarihan ng mga bangko sentral. Pinapatunayan nito na ang papel na pera ay walang laban sa mga pisikal na problema ng mundo. Hindi na kailangang tumingin sa malayo para makita ang epekto ng kawalan ng energy security. Ang Europe ang pinakamalinaw na halimbawa. Bilang isang kontinente na proud sa kanilang advanced manufacturing at climate ambitions, nasingil sila ng husto ng maputol ang murang supply ng gas. Ang sobrang pagdepende sa labas, kasabay ng mabilis na pagsasara ng mga nuclear at coal plants, ay nagtulak sa kanila sa isang krisis. Dahil sa sobrang mahal na enerhiya kumpara sa ibang parte ng mundo,
Maraming malalaking kumpanya sa Germany at karatig bansa ang napilitang magbawas ng gawa o lumipat na lang sa Amerika at Asia. Ang prosesong ito ng deindustrialization ay hindi lang panandalian. Isa itong permanenteng pagbabago sa istruktura ng kanilang ekonomiya. Nawalan sila ng bentahe sa kompetisyon na nagresulta sa pag-alis ng mga investors at talino mula sa kanilang bansa. Ito ang babala sa lahat. Kung wala kang stable at murang enerhiya, ang iyong yaman at industriya ay parang kastilyong buhangin na madaling gumuho sa unang bugso pa lang ng geopolitical storm. Kung ang Europe ay may problema sa industriya, ang mga emerging markets naman ay nahaharap sa dobleng bangungot kapag tumaas ang presyo ng langis. Para sa mga bansang nag-aangkat ng enerhiya, ang lumulubong oil bill ay mabilis na umuubos sa kanilang foreign exchange reserves. Para mabayaran ang mahal na langis, kailangan nilang ibenta ang sariling pera at bumili ng US dollars na nagpapabagsak sa halaga ng kanilang currency. Ang mahinang pera ay lalong nagpapamahal sa lahat ng imported na bilihin na lumilikha ng mas matinding inflasyon. Kasabay nito, kapag itinaas ng US Federal Reserve ang interest rates para labanan ng inflasyon sa Amerika, ang puhunan ay mabilis na tumatakas mula sa mga emerging markets papunta sa US. Ang capital flight na ito ay umuubos sa liquidity ng mga papaunlad na bansa na nagpapataas sa gastos ng utang ng gobyerno at mga negosyo hanggang sa hindi na nila ito kaya. Nauwi ito sa debt trap, recession at kaguluhan sa lipunan. Sa ganitong sistema, ang energy shock ay nagsisilbing isang vacuum cleaner na humihigop ng yaman mula sa mga mahihirap na bansa papunta sa mga financial superpowers at oil exporters. Himayin pa natin ang pinaka-critical na epekto ng energy shock, ang food security. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang modernong agrikultura ay isa palang sistema na nagpapalit ng fossil fuel para maging pagkain. Mula sa pagbubungkal ng lupa, pagtatanim, pag-aani, hanggang sa pagproseso, lahat yan ay gumagamit ng dambuhalang makinarya na lumalaklak ng diesel araw-araw. Higit pa rito, gaya ng nabanggit ko, ang fertilizers at pesticides na nagpaparami ng ani ay galing mismo sa natural gas at petrochemicals. Kapag tumaas ang presyo ng enerhiya, agad na tumataas ang gastos sa pagsasaka. Napipilitan ang mga magsasaka na magbawas ng pataba na nagre-resulta sa mas maliit na ani sa susunod na season. Ang kakulangan sa supply ng pagkain sa mundo kasabay ng mahal na biyahe mula bukid hanggang hapagkainan ay nagbubunga ng pagsabog sa presyo ng pagkain. Para sa mga mayayamang bansa, ang mahal na pagkain ay abala lang. Pero para sa mga mahihirap, ito ay nangangahulugan ng gutom, malnutrisyon at mga riot sa kalsada na hindi mo alam kung kailan sasabog. Ang tunay na Achilles heel ng pandaigdigang kalakalan ay ang transportasyon at hanggang ngayon parang immune ito sa mga green transition efforts. Kahit dumami pa ang mga electric cars, ang katotohanan ay ang pagbibiyahe ng malalaking karga sa malalayong lugar ay nakadepende pa rin sa internal combustion engine. Ang libu-libong dambuhalang cargo ships na bumabagtas sa karagatan ay gumagamit ng ton-toneladang heavy fuel oil. Ang buong aviation industry ay lilipad lang gamit ang jet fuel na galing sa langis. Ang milyon-milyong heavy-duty trucks na nagdadala ng produkto sa mga kontinente ay hindi pwedeng tumakbo sa baterya dahil sa sobrang bigat nito na babawas sa kargang pwedeng dalhin. Sa kasalukuyan, wala pang teknolohiyang green na kayang pumantay sa lakas at tipid ng fossil fuel para sa heavy transport. Hanggat kailangan nating ilipat ang mga gamit mula sa pabrika patungo sa tindahan, ang logistics ng mundo ay mananatiling bihag ng langis. Anumang aberya sa supply ay agad na magpapatigil sa daloy ng kalakalan, magpuputol sa supply chain at magtutulak sa inflasyon sa mga bagong record highs. Sa harap ng hubad na katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng langis, kailangan nating tingnan ng diretsyo ang totoong gastos ng energy transition. Ang paglipat mula sa hydrocarbon economy patungo sa isang fully electrified economy ay hindi lang simpleng pagpapalit ng gadget. Ito ang pinakamahal na infrastructure project sa kasaysayan ng tao. Sinasabing kakailanganin ng mundo ng daan-daang trilyong dolyar sa mga susunod na dekada para itayong muli ang grid, maglagay ng storage systems at palitan ng bilyon-bilyong sasakyan
Ang perang ito ay hindi mahuhulog mula sa langit. Kukunin ito sa pamamagitan ng mas mataas na buwis, utang ng gobyerno o direktang babayaran ng mga tao sa pamamagitan ng mas mahal na kuryente. Ito ay isang math reality. Ang green energy sa yugtong ito ay nangangailangan ng mas malaking puhunan kaysa sa tradisyonal na enerhiya. Ang pagpilit sa prosesong ito ng walang sapat na paghahanda sa pera ay lilikha ng mga structural inflation shocks na magpapababa sa antas ng pamumuhay ng mga tao at pwedeng magdulot ng matinding galit ng publiko laban sa mga climate policies. Bukod sa usaping pera, ang paglipat sa renewable energy ay lumilikha ng isang bagong mapa ng geopolitics na kasing gulo rin ng panahon ng langis. Naipapalit lang tayo mula sa pagdepende sa daloy ng likidong gasolina patungo sa pagdepende sa supply chain ng mga matitigas na minerals. Ang demand para sa lithium, cobalt, nickel at copper ay inaasahang tataas ng maraming beses para sa paggawa ng mga baterya. Hindi gaya ng langis na medyo kalat ang deposito. Ang mga minerals na ito at ang kapasidad na i-refine ng mga ito ay kontrolado lang ng iilang bansa lang, lalo na ng China. Ito ay lilikha ng mga bagong choke points sa supply chain. Ang isang gulo sa politika sa isang bansa sa Africa o South America ay pwedeng magpatigil sa buong EV industry ng mundo. Bukod pa rito, ang pagmimina at pagproseso ng mga ito ay madalas na nakakasira sa kalikasan at gumagamit din ng dambuhalang fossil fuel. Pinapalitan lang natin ang isang uri ng pagdepende ng isa pang uri at ang ilusyon na magkakaroon tayo ng isang energy system na walang geopolitical risk ay dapat nang burahin sa ating isipan. Panahon na para uminom ng gamot na kung tawagin ay pragmatism para magising sa mga ilusyon ng mabilisang green transition. Kailangang aminin ng mga policymakers na ang pag-alis sa fossil fuel sa loob lang ng 1 o 2 dekada ay imposible sa aspeto ng teknolohiya at mapanira sa aspeto ng ekonomiya. Kailangan nating suriin ang ruta ng transition ng may malamig na ulo, base sa batas ng physics, limitasyon ng tech, at kakayahan ng bulsa ng mga tao. Ang isang transition na mas mabagal pero may malinaw na plano ay makakatulong para maiwasan ang mga supply shocks at makontrol ang inflasyon. Sa panahong ito ng paglipat, ang pagpapanatili at pag-optimize sa mga kasalukuyang fossil fuel infrastructure ay hindi pag-atras, kundi isang kailangang seguridad. Kapag lang naging mura at laganap na ang mga breakthrough sa energy storage at ang mga stable na source gaya ng next-gen nuclear power, doon pa lang tayo pwedeng magsimulang magsalita tungkol sa tuluyang pag-iwan sa langis at gas nang hindi nagdudulot ng sakuna sa ekonomiya. Para sa mga papaunlad na bansa gaya ng Pilipinas na madaling tamaan ng mga shocks mula sa labas, ang aral mula sa krisis na ito ay nangangailangan ng isang praktikal at madaling maka-adjust na strategiya. Sa halip na bulag na sumunod sa mga climate goals na idinidikta ng kanluran, ang priority dapat ay ang pagbuo ng isang energy system na sari-sari at matibay. Ibig sabihin nito, kailangang ituloy ang pag-develop ng sariling resources gaya ng geothermal, hydro at solar para mabawasan ang importasyon. Pero kasabay nito, ang pagkakaroon ng mga long-term contracts para sa fossil fuels at pagtatayo ng mga strategic reserves ay isang must para sa baseload security. Ang mga macroeconomic policies ay dapat mag-focus sa pagtitipid at episyenteng paggamit ng enerhiya sa lahat ng sektor, mula sa pag-modernize ng public transport hanggang sa pag-optimize ng logistics sa dagat. Sa isang magulong mundo, ang tunay na kalayaan ay hindi nanggagaling sa pagtanggi sa fossil fuel, kundi sa kakayahang mag-manage ng risk at mabilis na mag-adjust sa anumang shock na pwedeng dumating anumang oras. Bilang pagtatapos, ang labanan para sa kontrol sa enerhiya at mga rutang gaya ng Strait of Hormuz ay naglantad sa isang katotohanang hindi na maitatago. Ang modernong mundo ay patuloy na tatakbo sa pundasyon ng fossil fuel sa loob pa ng mahabang panahon. Ang mga matatamis na salita tungkol sa isang luntiang kinabukasan ay hindi kayang palitan ang batas ng physics at ang dambuhalang pangangailangan sa enerhiya ng 8 bilyong tao. Ang langis ay hindi lang gasolina. Ito ang dugo ng supply chain, ang pundasyon ng pera at ang armas na nagdidikta ng kapangyarihan sa mundo. Ang pagbabaliwala sa katotohanan ito
o ang pagpilit sa transition ng hilaw pa ay magdadala lang ng masakit na resulta. Walang katapusang implasyon, pagbagsak ng industriya at gulo sa lipunan, lalo na sa mga papaunlad na bansa. Bilang mga mapanuring tagamasid, kailangang alisin ang mga romantikong ilusyon at tingnan ang mundo gamit ang pragmatismo. Ang energy security ang pinakamataas na anyo ng economic security. At hanggat hindi nakakahanap ang tao ng perpektong kapalit na kasing lakas, kasing aasahan at kasing mura ng langis, ang masakit na katotohanan ay mananatili. Ang buhay ng pandaigdigang ekonomiya ay nasa loob pa rin ng mga bariles ng malapot at itim na langis. Salamat sa pagsama sa ating pagsusuri ngayong araw.